sinama nila ako sa studio, tuntua ako, kala ko, mahihirapan na talaga ako. Kasi yung studio, yung first time mo lang makita ng totoong studio. Oo, malahabang ganun. Tapos nang hold up siya. Look out ka, Brad! Watch my back. Nung dinala daw niya nung egoy siyang egoy niyang kaibigan dun sa studio, sabi niya na, ngayon lang daw siya nakakita ng mga mahahabang ganun. Iba pala yun, no? Gagi ibang mahaba pala. Is that hard? The Pod Network Entertainment. Nako, eto na. Viewing na, gago. Oh, magtrabaho kayo. Kayo po. Hindi kayo puro bold. Puro kayong bold. Anong bold? Anong bold? Filipino comedy movie. Itong pinanonood ko. Kailan pa nag-comedy si Tommy Abuel? Oy, magaling na komedyante yun. Talaga? Ang panoodin nyo, may lamok sa loob ng kulambo. Puta. Eddie Garcia, Kung Gloria yan naging Diaz. action pa, ewan ko na lang sa title yan. Napakagandang yan, pelikula niyan. Sexy comedy yan. Sexy comedy. Naghubad dito si Tommy Abuel. Frontal. Amburat ni Tommy. Sobra naman. Good. Very good. Welcome to the Cool Pals, episode 889. Exclusive On Spotify and YouTube. Very good. Uy, meron tayong bisita ngayon. Kailangan ko ba magpempem? Huwag ka na magpempem. Ikaw na lang mag-introduce dahil ito ay may bagong DJ nga pala to si... Anong pangalang DJ name mo? Si Sing. Oh, Si Vietnamese DJ ito. Sino ang pangalan mo? nakalimutan ko. My name is DJ Sing Pahi. This is your Cool Pass 89.1. Ito na ang ating guest. Ito isa sa mga aking nakatrabaho sa na hindi pa lumalabas. Pinagjaja ka na lang yata yun ng director. Ewan ko ba? Uy, naalala ko yung taping nun, di ba? Oo nga, no? Oo. Maraming artista nun. Ito yung mga most listened ang mga kanta nito. Most listened. Listened. Listen na nawala yung accent. Eto na, palakpakan natin ang nagpasikat ng kanta ng mga Nening B at saka Lexi. Palakpakan natin, Nick Makino. Yeah, Nick Makino. Ayun, manonood na tayo. Hello po. Magandang Sa labas. sa inyo. Ako manonood ako. Shoutout nga pala sa DJ ko. Yo, ako nga pala si Nick Makino at meron akong kanta para sa inyo. Let's go. Ala. Game. Kamusta kayong lahat, par? Kamusta kayo dyan? Okay ba kayo? Kamusta kayo? Sana okay lang kayo, par. Yeah. Ching. Kung alam nyo yung kanta, pwede nyo kasabayan, ha? Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Call me Mr. Who's the Chick Lick. Cause I got plenty. T-shirt niya at pants ay black. Tas pink na panty. Binaba ko sa sahig. Tapos siya ay nilamig. Yumakap siya sa akin habang siya'y kinikilig. Di niya rin mapigilan na init kong dala. Napapakalmot na at napapaungol siya. Sabi niya, NIK, what? Ibaon mo pa. Bilisan mo pa. Sige, sige, sige. Uling ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Sorbetes ka ba? Kasi gusto mong dinidilaan ka. Palay ka ba? Kasi gusto mong binabayo kita. Chicharong ka ba? Bakit? Kasi ang ingay mo pag kinakain ka.
Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Ng iyong mata't ngiti ako'y naa-attract. Dibdib nagdala, parang merong heart attack. Ayaw mo sa iba, gusto mo kay NIK. NI to the motherfucking K. Kasi lit, medyo pogi, sa mata mo'y malupit. Crystal man na makino, sobrang sexy, fit na fit. Yung flat na petit, tapos medyo makulit. Mahaba ang buhok at mga matay singkit. Yun ang aking tipo, minsan pag wala ng fit. Tumatagal sa laban, parang Jordan Game 6. Shy, sobrang sexy, miniskirt at fixie. Chick na always down, hindi ka magsisisi. Yeah, pag-aaral ka ba? Kasi gusto mo yung ginagapang ka. Harina ka ba? Kasi gusto mo yung nilamas ka. Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Ay, mga gusto ko nagpapalakpakan agad kayo eh. Ayaw, parang dito pala ako kasi meron akong bagong album. At isa sa mga kakantahin ko next, kasama to sa bagong album. And yung bagong album, title ng bagong album is The Album Is Done. Abangan niyo sa Spotify. Let's go. Hey. Para to sa mga couples na na-addict na sa isa't isa, di ba? Yeah. Pasulyap-sulyap lang hanggang sa hinahanap-hanap na pagkipot-kipot pa. Tumatanggi-tanggi kunwari ayaw pa. O eto na, saan ba talaga nagsimula? Magkabiruan ang gusto, magkatinginan ang gusto. Ngayon di na makaiwas, ikaw laging hinahanap. Araw-araw makasama, sana mapagbigyan ng gusto. Adik na sa'yo, hindi na makaiwas sa pag-ibig mo. Hinahanap-hanap ko sa tuwing pagising ko. Mga yakap at halik na tanging para sa'yo. Lagi tayong magkasama sa gabi hanggang umaga. Minsan magkatabi pa nga sa kama. Nangangarap binibilang mga tala. Ayaw mo na meron sa ating abala. Pagtunog ng mga phone mamaya na. Gusto mo lang ay kausap ka habang niyayakap ka. Tawa ka ng tawa pa sa'yo lang nakatulala. Wala na ang ibang hiling kasi nandito ka na. Wala na rin akong ibang gusto. Sinagot ng panalangin, ikaw ang binigay sa'kin. Kaya aking kakayanin ano man yan kasi ako ay adik na sa'yo. Yeah. Hindi na makaiwas sa pag-ibig mo. Hinahanap-hanap ko sa tuwing pagising ko. Mga yakap at halik na tanging
para sa'yo. Oh, oh. Enjoy ba kayo, par? Abangan niya yung album ko. I mean, yeah. Makinig kayo ng album ko, par. Isa sa pinakamalupit na album na nagawa ko. Let's go. Chee! Adik na sa'yo, hindi na makaiwas sa pag-ibig mo. Hinahanap-hanap ko sa tuwing pagising ko. Mga yakap at halik na tanging para sa'yo. Adik na sa'yo, hindi na makaiwas sa pag-ibig mo. Hinahanap-hanap ko sa tuwing pagising ko. Mga yakap at halik na tanging para sa'yo. Oh, oh. Yeah. The album is done, man. Abangan nyo na sa October 17. Lahat ng mga tao nandito. Sa lahat ng may Spotify, bisitahin nyo yung album ko, par. Brand new, Nick Makino, kakaiba. Let's go. Maraming salamat, par. Sana napasayo kayo. Kahit dalawang kanta lang. Gusto niyo pa ba ng isa pa? Wala na akong baon ng kanti. Galing na, Wala akong baon ng kanta. Sayang. Kasi Masaya sabi yan, nila, Nick, dalawa ah. lang yung kakantahin ko. Naka-open na ba ito? Pwede pa ba isa pa? Sige! Oh, go lang, Nick. Pagbigyan natin Sige, sila. go, Nick. Let's Ayun lang, go! walang music, no? Baka may YouTube ka dyan, karaoke, ganun. Oo, mga pwede, no? Maybe this time. Bayaw, maraming salamat. Ako nga pala, Seth Kumakina. Sayang, wala akong, dalang kanta eh. Maraming salamat sa inyo. Abangan nyo yung podcast namin. Let's go. Yun! Yun. Thanks, Ayan, Nick. palakpakan natin mga Cool Pals, Nick Makino! Nick. At yan ang kantang Adik na Sa'yo. Abangan nyo ang kanyang latest album na The Album is Done. October 17. Bumalik na. Talaga ba? Labas na. Nakalabas Hindi mo na. kaya? 17. Nakalabas na. Nakalabas na. Oo, yan. Kamusta naman? Eto. Nakita ko si Roger at si Muman lumabas Ito, doon eh. tito mo, naghahayang pumunta dun eh. Tapos, Yun. Yun, Nick. Nick Makino. Thank you, Nick, ha. Thank you. Ayan, Tabi kayo. may sinasabi si habang nagpe-prepare pa si Nick doon sa Upuan niya. May sinasabi si Roger eh. hindi, ito, si Uman, yung tito mo, nung nagtatanong si Nick ng, bakit? Ito nakikibakit din eh. Wala bang karapatan si Muman? Natatawa lang ng tsura eh. Yun ang mahirap pagkasama mo tito mo. Sumasagot talaga yan. Nagmamabata eh, no? Oo. Oh, ano naman ang sagot mo doon, Muman? Ewan. Oy, Nick, kumusta? Kamusta, Okay Nick? lang kuya. Kamusta ka? Ayos naman. Natatawa ko sa sinabi mo kanina eh. Kasama ko siya mag-shoot ng hindi pa lumabas. Oo. Ilang taon na yun, no? Ang tagal na, 2 taon na yun. Oo nga, no? Ay, baka naman. Pucha, sayang naman yung binayad nyo sa amin. Mayroon nga ako nakausap doon na parang nakasama ko sa gig. Oo. Sabi niya isa daw siya sa mga nag-edit. Parang 10 revision daw yung ginawa nila. Sabi ko, ba't gano'n naman ka? Kasi pinapasa pa daw sa parang Singapore or ewan ko sa mga boss daw nila. Oo, ganun daw. Tapos- Kasi nakakan yung yung episode namin doon. Cans. Nakabuod na lahat. Ah. Na-shoot na nila lahat. Buong season. Hindi lang kami yung sinut nila. So, Pwede mo bang sabihin yan? meron kaming work na magkasama. Wala pa naman title eh. Hindi, cut nyo na lang siguro. Pero ang maganda doon kasi mas nakilala mo si Nick nung time na yun. Oo, pucha, parang utol ko yan. The best yung episode niya kasi ginawa ko doon, naginom lang ako eh. Ito yung nandun tayo sa Urbano, yung nag-stand up. Oo, doon, nag-stand up sila. Oo, yun, nag-joke ko yun. Sayang nga. Nandun din. Oo, nandun ka rin. Lahat, I mean, kayo, nandun nga kayo. May special na pala kami. Naginom lang ako nun. Tapos, vapors pa ako nun. Gawin po ako ng vape. Sabi, may mamaya ka na mag-vape. Kasi ang saya kasi parang streets lang talaga yun sa kanila. Anong parang streets talaga yung... Oo, ito ba? Sanay ka ba sa ganong klaseng setup? Actually, sa ganun kasi ako lumaking lugar eh.
Sa Tondo. Oo, Tondo. Sa Tambunting. Yun, Tambunting ako lumaki. Sabat Santos. Gaano ka katagal doon? Doon ako, sinilang doon din ako lumaki hanggang 19 years old, I think. Yeah. 19. Tapos bumiyahe ka. Bumiyahe ng Amerika. Amerika ako, Amerika. Binay na si mama nakakakilala ng ano eh. Nakakilala ka, Pam? Okay, Kumain ba muna kayo sa inasal bago punta ng Amerika? Then, Iba yun, iba. Iba yun. Hindi nanay niya yun. Paano mo sinabi sa mga, syempre, ano ka dito, galing ka rin sa streets, di ba? Sa kalye, tapos medyo pag ganun, attach ka sa mga barkada mo di ba? Paano mo sinabi mo sa mga barkada mo, nalilipad na ako ng US. Mga putang ina yung lahat. Actually, kasi, parang, bawal daw sabihin kasi pag ganun. Sa mga barkada. Pag-alis ka na, kasi majijinx eh. Baka maudlot. So, wala talaga nakalam. Pag-gising nila kinabukasan, tapos syempre, mga parang 18 hours o 20 hours yung biyahe. Isang bukas pa ulit, pag-gising na nag-post na ang picture, nasa Amerika na sila. Hindi ka nagpalispedida. Hindi, kasi bawal daw sabihin, kasi majijinx nga eh. Oo nga, pag may mga plano. Diba? Naniniwala ba kayo doon? Yung Netflix namin. Sabi tayo na sabi, yan, hindi natuloy. Ay, ano pa kami, sisikat na kami! Wala akong sinabihan. Kayo pala, Jinx eh. Ganda na setup nyo dito. Salamat. Thank you, nag-perform ka. Ang daming natuwa na. Thank you, kinuha nyo ako. Nick, Ano ka ba? Papasikatin ka namin. masikat to sa atin. Parang milyones na followers yan. Kaka Kaya sa 100. mga milyones yung views niya. Putang ina mo, putal lang tayo ng YouTube niya. Hindi, gusto sakto ko, lang. 0.4 lang kami. lumaki ka high school, college dito, tapos lumipat ka sa Amerika. Kamusta naman yung transition, adjustment? Actually, mahirap eh. Kasi sa Pilipinas, chill-chill ko lang. Wala kang iniisip. Kumbaga yung bukas, bahala na yung bukas mag-isip sa'yo eh. Pag sa Pilipinas ka, diba? Pag sa Amerika, ayun, yung bukas isipin mo, anong gagawin ko bukas? Kailangan parang lagi ka nag-upgrade sa buhay ba? Nagkatropa kang Pilipino agad? Actually, hindi muna for like 2 years or 1 year. Kasi gusto ko mag-practice nga mag-English. Yun pa kasi hindi naman ako malupit sa eskwela noong mga araw na yun eh. So, hirap ako mag-English nun. So, Anong unang English mo sa Amerika? Fuck you! How? Ayun siguro, how are you? Medyo nakakaano lang sa Amerika kasi parang pag nakita tayo, hello, yo, what's up, how are you? Kinabukas nakita ulit, what's up, how are you? I'm okay, bro. Yun lang alam mo, no? Hindi kasi parang, bati ng how are you? Diba ba? Ba't kakakita lang namin kanina, diba? Tapos nakita kami sa parang supermarket. Bro, paano kung yun din lang yung alam niyang English? Egoy siya, no? Egoy, pero yun lang din. no English. So, mahirap din. Kasi, yun nga, galing ka sa streets eh. Wala talaga akong alam. Kumbaga, dun pa lang nabilog yung utak ko na, dun nahulma yung utak ko na, parang, it's time to grow up. Parang gano'n. Ayan, natutunan mo rin niya sa Amerika. Time to grow up. Nung tinanong siya, Nick, how are you? It's time to grow grow up. Putang ina. Ganda. Paano ka natuto? Saan ka nag-practice sa English mo? Bali, nagkaroon ako ng trabaho nun eh. Meron talaga akong trabaho since pa lang under the table kasi nga wala pa akong green card nun. Tapos nung nagka-green card ako, nagtrabaho sa Walmart. Sabi ko, tatrabaho ako dito. Para matuto ako mag-English, kakausapin ko yung mga customer. So, syempre, tamang review na ako. Hey, you! Pagdating ng customer, sabi ko, do you need help with anything? Tapos nagsalita, wait, I'm gonna call my friend. Call a friend, ha? I'm gonna call my friend, yun lang. Para, tas, day by day, parang, how are you? Do you need help with anything? I know that. Ganun lang. Gawin sa di mo na namamalayan, marunong ka na pala. Niloloko mo na yung manager mo, ganun. Kasi yung manager namin doon, Mexicano. favorite niya si Kobe. Okay. So kami mga... Anong lahi? Paras. Ano? Kobe Paras. Kobe Bryant. Itim pa rin. Hindi, yung manager ko na Pakistani yata. Okay. Mga tropa ko rin Pakistani. So alam nila yung galawan nun. Sabi nga nila sa akin, parang favorite niya si Kobe. So kami, ginagawa namin, slacking, ikot-ikot lang doon. Pag nahuhuli kami, Dribble. parang
kunwari pinag-uusapan namin si Kobe. Oo, gagi. So pagdating, napanood mo ba si Kobe kagabi? Parang gano'n. Wala na, hindi na kami mahuli. Okay, back to work. Yun lang. Galing Di ang lungkot nyo pala nung naglanding yung helicopter. Siya siguro. Buhay pa ba si Kobe noon? Buhay pa. Buhay pa si Kobe. Wala na sila mapag-usapan nung bumagsak yung helicopter. Pero ginawa ko din sa trabaho, paikot-ikot lang ako. Stealing time lang ginagawa ko. Magkano ang naging sweldo mo? Nung panahon na yun, $7 per hour. Malaki na ba yun? Malaki. Mali. Mga anong year to pare? 2015. Medyo malaki na yan, pero hindi sapat yun. Di ba lagi nating pinagyayabang dito yung arroz caldo tsaka yung lomi? Yung kinakain ni Kapitan? Oo, doon yan mabibili sa The Atrium, yung gitna nung Century Park Hotel Manila. Alam mo ba ang tawag dyan? The Classy Tambay Spot. Yayamanin pare pag diyan ka nagmerienda. Diyan nagsasampalan yung mga mayayaman. Oo. Hindi naman. Alam mo, nakita ko bago sampalin, inikot mo na yung wine Wine, coffee, long chikahan sessions at sampalan sessions. Oo nga. Diyan Pero, nyo gawin yan sa The Atrium. oo, meron ding tumutugtog dyan. May music. Yan, Ting, ting. Saka networking pwede yung gawin dyan. Pwede. Kahit anong network, ABS-CBN, GMA. Yan. Welcome na welcome dyan. At lalo na pag ikay Cool Pals Patreon dahil meron kang 20% off sa The Atrium. Mararanasan mo lang maging PWD 20% off. or senior citizen. Nagamit mo yung phrase na Kobe toasted. Wala pa akong Buhay narinig. pa eh. Sa'yo ko lang narinig yan. Naging phrase ba talaga yun? So, yun. Nike. Yung pag-rap mo ba, doon mo na na-pick up sa Amerika. Actually, bago pa pumunta doon, nag-rap na ako eh. Okay. Pero dati kasi hindi pa napapansin yung rap. Kumbaga, hindi pa siya ganun ka, di ka pa pwede mag-promote ng something dahil rapper ka. Si Glock 9 lang nakagawa dati nun, parang ganun. Kumbaga, pag tinanong mo, sinong kilala mo rapper sa Pilipinas? Parang ganun. Glock 9, Francis M. M pa lang eh. So, basta na pumunta ako doon ako nagseryoso mag-rap. Doon ako nag-aral ng kung anong dapat kong pag-aralan sa pag-mimix. Kasi ako rin nag-mimix ng sarili kong kanta eh. Tapos nag-ahanap ako ng mga beat. Yun. May mga kaibigan kang rapper din doon na aspiring rapper. Meron. Actually, may katrabaho. Tapos meron kaming collab. Nire-remix nila yung kanta ko. Pakistani. Hindi, na to. Mga itim na to. Akala ko Oh, that's so hard. Tangina mo. Sige. Sorry. Kami lang yun ha, hindi si Nick. Ito, Kami lang yung mga African American naging tropa mo na rin. Meron. Tapos sinama nila ako sa studio. Tuntua ako. Kala ko, magiging rapper na talaga ako. Kasi yung studio, yung first time mo lang makita ng totoong Mixer, studio. yung may Oo, malaking mixer. malahabang ganun. Tapos nang hold up siya. Look out, Cabran! Watch my back. Nung dinala daw niyo nung egoy siyang egoy niyang kaibigan dun sa studio, sabi niya, gayon lang daw siya nakakita ng mga mahahabang ganun. Iba pala yun, no? Gagi nung mahaba pala. It's that hard. Ano yun, nung sinama ka niya to observe? Hindi, magre-record. Mag-record na talaga. Ang awkward nga kasi niremix nila yung una kong kanta nun. Ano? Tagalog yung Lexi. Nagustuhan nila yung Lexi na kanta eh. So, Tagalog, sabi ko, niloloko lang natin ako nito eh. Kumbaga ganun yung takbo ng utak kasi hindi naman nila naiintindihan yung kanta eh. Pero at the same time, natutuwa ako kasi may natutuwa sa akin mga ibang lahi. Parang may something nga sa akin. Parang ganun na naman. Tapos yun nga, nandoon ako una, nirecord nila yung remix nila sa Alexi. Tapos niyaya nila ako sa pangkanta. Yun, anong gagawin ko? English yung sulat ko. Napilita ka magsulat ng English? Oo, nakasulat naman ako. Kasi nga nandoon ako sa... How are you? How are you? Nandoon ako sa environment ng mga rapper tas English. So, kailangan mo rin sumabay. Parang ganun. Sino itong nagdala sa'yo? Si Pop PDD? Daddy. Dami nga namin bit-bit na nun eh.
Hindi, katrabaho ko siya sa Walmart. Okay. Pero yung ano nyo, yung... May contact pa kayo ngayon o nakikita niya na puta kayo na. The life pa rin, no? Sumikat ka na dito sa Pilipinas. Meron Sana pa imbitahan rin. mo dito. Pwede, no? Tapos pasok mo sa Walmart. Walter Mark. Hindi, meron pa rin, no? Ganda. Meron. Minsan Meron pa rin. nag-message, nag-uusap, parang, ayo, blah, blah, blah. Sa hip-hop community kasi double yung magnetism mo kapag nag-survive ka sa street sa Pinas at street sa US. Oo. No. Pero di naman din kasi streets yung inano ka sa Oo. Amerika. Kumbaga, iba kasi pag sinabi mo streets sa Amerika. Walmart iba yun eh. Pero New Jersey ka, di ba? Jersey. Iba kasi doon, pag sinabi mo streets doon, Bronx, parang gano'n. Hindi ka sumali sa mga gang doon. Hindi. Good boy Hindi kailangan ng gang ni Nick Makino para maging malaki. Ayos. Right. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi he grew up eh. Time to grow up. Time to grow up. Yan yung bagong kanta niya. Time to grow up. Ano ba ang natutunan mo dito sa Pilipinas sa streets na nadala mo doon na tumulong sa'yo? Siguro yung bawal sumuko. Kasi yung mahirap sa kanila, parang mahirap na sa inyo yan. Sa Pilipinas, Anong klaseng yung nirereklamo na nila doon? For example, baha, hanggang talampakan mo. Putang ina nyo. Diba? Hindi, pero kasi naman, bumaha naman yun sa New York, which is may underground. So yung underground, puno na. So, pero kung titignan mo ito, yung lapag, hanggang, lang yun eh, talampakan pa lang yung bahay. Pero may mga patay na pala doon sa underground. Baga sa mga ganun, natatakot na sila. Tapos yung mahirap sa kanila, parang, sa amin nga, umuulam kami ng asin lang, Milo, ganun. Sa inyo mahirap na yan. Yan yung mga natutunan. Anong mahirap doon? Wala tayong mabiling chicken. Mahirap? Tsaka watermelon. Mahirap siguro doon umanap ng tulog eh. Kasi pag trabaho ka ng trabaho eh. Pahinga. Mahirap magpahinga. Ang dami nilang trabaho. Oo. Yung anong mahirap na sa kanilang pagkain doon? Pag kumain ka nito, talagang gigaws ka na. Cup noodle siguro. Fuck! Diba? At kasi yung cup noodles kasi doon 99 cents eh. So, alam mo yun, parang hirap na sa kanila nun. Dito, parang pa nga, treat pa nga. Tagpa-cup noodles si diba? Diba? Parang ganun, no? Tsaka nanggaling siya sa Tondo eh. Doon nga, di ba? Doon sinilang yung pagpag eh. Yung mga ganun. Diba, parang yung basta yung mahirap sa kanila, parang hindi pa mahirap sa parang akin. binibasic mo na lang doon. Oo, parang ganun. Ano ba talaga kayo? Ano ba kayo? Laki sa hirap o middle class naman? Di ko matansya, pero umulam din ako ng Milo, ganun, toyo. So, middle class? Oo, siguro. Milo eh, no? Milo. Lower middle class. Kung choknut yun, medyo... Angat-angat ng konti. Umulam ka ng chocolate. No? Diba? Kita mo, pati ko ng tiri, diba? Hindi para tiniisip ko yung lasa eh. Mga napapaaway ka ba nung nasa Tondo ka pa? Minsan, dati, pero hindi kasi ako lumalaban dati. Namiyak lang ako dati. Ano ka? Shy type ka? Oo. May supak nga sa akin, naiyak ako eh. Kahit sino naman, kahit ako, pag sila pa ako, iyak ako eh. Diyan maliit pa ako nun, pagbalik ko malaki na ako. Sige. Babae yun Sumiyak ka pa rin. Babae no? Nakita mo yung sumapak sa'yo, parang naging punggok siya. Ngayon, mas malaki na ako sa kanya ngayon. Pero okay naman. Nakikita mo yung ganda ng buhay mo sa kanya. Hindi ko naman titignan, pero nakikita ko lang parang okay, ayun. Atin-atin lang. Ito, ano ba? Okay. Papa may mag-comment siya eh. Sabi ito, okay na po. Bumabalik ka pa dun sa inyo? Oo. Actually, opo. Kasi may pamilya pa ako doon. Tapos bumabalik ako doon para parang panggas ba, gas. Mag-init ulit yung dibdib ko na ano ako talagang gawin to. Alam mo, kasi bahay namin doon, simula nung lumaki ako, ganun pa rin itsura eh. Parang ganun. Parang gusto ko siya ipagawa, pero kasi yung laging issue sa lugar, parang kukunin na ng totoong may-ari ng lupa, mga ganun. So, ang hirap. Pero kaya pumupunta ako doon para ma-inspired pa ako ulit. Alam mo yun. Tapos pag nakita mo na, bye-bye. Expired na ako, may wala kayo dyan ha. Parang pampahinga lang rin saglit. Kung babalikan mo saan ka nagumpisa, di ba? Ginagawa rin ni Snoop Dogg yan eh, yung dadaan lang siya. Tapos alis din. Tapos di niya bahay yun. Ikaw, Rem, saan ka dumadaan para ma-inspire?
Doon pa rin naman ako mulat sa puli. So, Inspired. Kinita ba yan? Hindi, pero totoo yan. Yung pag binalikan mo yung nakaraan mo, ako binabalikan ko yung yung dati naming village. para magpasagasa ulit sa tricycle. Inspiration na yun. Sa sakit ng likod niya no? Hindi, pag tiningnan ko, nung pumunta ako dun sa dati naming village. Kailan tong huli? Nung election. Sabi ko, ang sikip na nung lugar. Hindi na siya para sa akin. Bye-bye! Hindi, parang hindi ko nakilala rin yung mga tao, pero nakikita mo yung mga tangina, ang liit lang pala nito. Naglalaro kami dati dito kami nagtatatumbling. Reminisce kayo, no? So nagtumbling ka pa sa playground kumain. Si James yun tumatama. Siya muna sa gilid no? May lalaki nagsiswing. Masaya bumalik di ba? Parang may something na rin sa'yo, parang nabubuo ka ulit pagka pupunta ka dun sa hometown. Alam mo ako ano yung unang napapansin mo na maliit lang pala? Tite. Bukod dun, pag bumalik ka sa dati mong school, especially elementary school, kasi nung elementary ka, parang ang laki-laki ng school na yun, pero nung bumalik ka, it's smaller lang pala. Alam mo yung Sa pagpasok ka akin, sa... malaki pa din naman. Ikaw kasi hindi ka lumaki. Magulat ka kung mas lumaki pa. Lumilit si Roger. Lumalaki yung kuma. Pero nung nakita ko nga din yung school namin, inabot ko yung kisame, abot ko na. Dati inaabot-abot. Tinatalon mo pa yan. Tapos nakatingin yung mga bata, ba't po kayo nasa loob? May matanda dito sa loob, tumatambling. At labas tite. Actually, hindi ko pa nagawa yung bumalik sa school. Iba din yun. Gusto ko bumalik sa school namin, parang mag-shoot ng music video, mga ganon. Saan ka ba gumraduate? Sa high school. High school sa Calderon, sa Hermosa. Calderon High School? Oo. Ilang sections nung panahon mo? Marami kami. Parang 16, 12 yata section. Tapos sa isang section, parang 30 kayo, 20 plus. Sa mga ganun. Section ano ka? Di ba section kasi doon may mga pangalan. So, naalala mo pa? Iniisip ko nga pero... Snoop Dogg. Section. Grade 5 Snoop Dogg. Parang section matapat. Parang ganun matatag. Mga ganun mga section So, yun. Gusto ko bumalik. Galing mo doon parang bumalik sa school na. Gusto ko bumalik sa school ko kasi para mag-MB. Parang ganun. Saka yung maamoy mo yung kwarto, yung classroom, amoy lapis. Saka akiser. May iba rin. Asim ng medyas. Kung kagawa ka ng music video doon sa school mo, anong kanta yung gagawin mo? Wag naman Neneng B, no? Hindi. Meron doon bagay parang siguro bagay dun yung kanta na kinanta kanina yung Addict sa'yo. Kasi para siyang pang partner. Yung parang na-addict ka na sa partner mo, gusto mo na siya makita araw-araw. Di ba ganun parang pag high school ka? Oo. Gusto mo nang pumasok lagi, di ba? So parang na-addict na ako. Saka lalo na pag maghiwalay kayo ng classroom kasi gusto mo na mag-dismissal. Tapos yung lyrics Anong all boys school ka? Sabi na Natatakot lang ako para kay Lick kasi baka yun sa MB, may shota siyang high school. Di naman. Aray ko. Oy, tuloy mo yung sa kanta, yung pag-dissect mo ng kanta. Hindi, balik nga kasi yung kanta, parang yung lyrics kasi pa, sulyap lang. Di ba parang high school yung moments Titignan mo siya, may bintana, dumadaan, nahiya ka pa. Sa jealousy, no? Habang nagre-recite siya ng di ba? Ganun, tas. Lapitin ka ba ng Nung mga high school? babae, high school, ano ka ba? Hindi. Nanligaw ka? Oo naman. Pero hindi ako may mga heart trap. Hindi. Hindi ako ganun. Mas may heart throb pa sa'yo. No. Simple lang ako dati. Hanggang ngayon naman pero... Hindi pa ganyan ang kulay ng buhok. Kita naman sa chains na napakasimple po. Umikinang. Pero nakasando naman siya. Hindi, kumbaga, wala, simple lang talaga. Wala naman akong paalam sa mga ganun. Ano ka ba kung ikaw ika-classify ka nung high school? Hindi, tanong mo sino siya, Sino siya sa likod ng Sino ka sa likod ng silver necklace? Sino? Si Nick Makino. White gold. Ito, ano ba seryoso sagot o Bahala ka. Bahala ka. Hindi na bahala mang gago. Hindi, siguro sa likod ng mga chains, simpleng tao lang talaga.
nakita naman ako nag-ano sa bahay gumalaw eh. Kumbaga pa sa kanila sa lugar din nila, ganun lang yung mga trip ko. Kumbaga mga simpleng bagay na pwede magpasaya sa tao na hindi mo kailangan gumastos ng marami. Ayun, yun lang ako. Ano pinakaluho mo? Ay, sorry, Rems. Ay, come on. Simple. So, sino paborito mong porn star? Wala. Paborito ko rin yan. Wala. From Zambia. Ay, pag tinatanong siya ni Kat, ano pinapanood mo? Wala! Wala, ano lang to, reels lang to. Galing mo lang huli. Anong pinakaluho mo? Luho, siguro pinakaluho ko, kasi nga dati siguro mahirap kami, so parang siguro sa akin luho na yung papasyal ko yung pamilya ko mamasyal kami tapos kakain kami ng masarap, parang yun. Kumbaga kasi parang para sa akin pag gumastos ako ng malaking pera sa pagkain, at least pag natikman ko yung pagkain ulit na yun sa ibang lugar, parang mababalikan ko yung alaala na nagpunta kami dito sa ganun Medyo lang. sentimental ka no? Medyo. Pero di halata no? Oo. Marami bang nakukupalan sa'yo? Kangin ang layo, Kung sentiment, paano naman makukuha sentimental yung tao? Tapos kupal. Sentimental ka, kupal ka. Siguro. Nakukupalan ba sa'yo dahil sentimental ka? Yung ba yun? Well, sa'yo, marami nakukupalan. Ibig kong sabihin, yung ikaw ay nasa pag ikaw hindi mo siya nakakausap, tiningnan mo lang siya, makukupalan ka eh. First impression. First impression eh. Pero pag nakausap mo and then nabanggit nga niya sentimental pala siya, kung kilala ka ng tao, Hindi, Hindi ba nakaka-intimidate lang siya? Hindi naman kupal siguro yung... may mga ganon kasi pagka intimidating. may iba klaseng tao na kupal din na tingin pag na-intimidate sa kanya, ang tanggap nakukupalan. Di ba? Kapag Tulad hindi mo- ng nangyari sa inyo dalawa. Nakapala ka ba kanina pagpasok? yun lang kasi yung image mo. Siguro, ewan ko. Pero kasi tingin sa scene, sa rap scene, tas yung mga ibang mga nag-comment, parang ayaw nila maniwala na nagtatapon ako ng basura dati. Kasi tingin nila sa akin, parang village boy, parang gano'n. Which is, siguro... Ano na ginagawa mo sa basura ngayon? Nasa loob lang ng bahay? Hindi, kasi sa lugar kasi namin, alam mo yun, sa Tambunting kasi may mag-a-announce, tapon, basura. Dito na po ang truck ng basura. Kabulin niyo. Tapos ang gagawin namin, syempre may mga ibang kapitbahay na tamad na lumabas or walang mautusan. Kakatok ka ng tapon, pabigay sa mga basura, bigyan 5, 10 piso. Yun ang mga ginagawa namin dati. So, kinuwento ko rin yun sa isang podcast. Parang ayaw nalang maniwala na ganun talaga yung... Ano sabi sa'yo? Ang kupal mo naman, Nick. Hindi, parang, mayaman mo sa village. Parang ganun. Hindi naman. Pero alam mo, Nick, tutulungan ka namin na maging kupal? hindi. Pwede. Para maniwala na talaga sa iyo yung mga tao na nagtatapo ka ng basura. Meron kaming basura dito. Paano mo ito itatapon? Pasuyo lang. Hindi, kumbaga doon nahubog din yung pagkabata ko. Tsaka roots yun, pare. History mo yan eh. Alam mo yung gagawa ka ng kariton, tas galing gawa sa bearing yung gulong. Pag tinutulak mo, kasi nahabol mo pa yung basura. Siyempre, ang bilis ang tulak mo. Ang ingay. Tapos sabay, tatapon mo yung basura. Nakakaba pag nabutas yung basura. Tapos parang puro... alam mo yung sa... Puro uod. Yung, alam mo yun, di ba, pag nasa lababo, nagugas ka, may masasala na mga kanin-kanin. Siyempre, iniipon yun. Hindi mo naman tatapon agad yun ng... nasa isang plastic yun, may nabutas yun. Nagkalat sa kalsada. Paano mo lilinisin ngayon yun, Yes, diba? may lugaw na tayo. Labas yung straw! Nakakaba yun. Nakakaba yun. Talaga, bakit tingin mo hindi naniniwala? Di ko alam eh. Siguro, dahil sa itsura ko, malinis tignan. Parang hindi... Tsaka hindi ka bungal eh. Tsaka hindi biners yung Sino ba ang mga Siguro naka-veneers din. ngayon? Siguro, parte din yung siguro ginagawa mong kanta. Meron ka bang ginawang gangsta na... Wala kanta? wala. Siguro baka ganun. Mostly ng mga ginagawa kong kanta, parang uplifting, ganun. Tapos, motivational. Tapos,
mga bastos na kanta, ganun. Motivational. Napaka-motivational. Mga ganun. Pero nung nasa Amerika ka na, anong nagpauwi sa'yo? Yung pagkanta o talagang na-miss mo lang Pilipinas? Kasi may mga taong yun na yung pangarap mo, punta sa ibang bansa. Tapos, umuwi pa ako, no? Umuwi ka pa. Hindi, kasi pangarap ko talaga maging rapper. Kumanta, maging rapper. Tapos, nagpauwi sa akin talaga yung kanta na Neneng B. Nung huminto ka sa rapper, hindi ko alam kung ano yung pinagpipilian mo. Hindi, baka mali kasi sabihin ko, nag-iisip pa ako. Kasi sabihin niya kasi, Pag naubos ko ito, wala kahito. sabi niya ba? Tapos sinasabi niya, baka masabi niya kasi yung isang pilang eh. Dapat dalawa eh. Yun, hindi. Kumbaga, nung una, may nag-trending na kami na kanta. Tapos, Nasa Amerika ka nito? Sa Amerika ako na. Okay. Tapos pinapauwi na ako ng mga tropa. May ka na, gagawin natin yung MV. Nahanap ka ng mga tao. Gano'n, magpe-perform tayo. Sabi ko, hindi pa ako Saan mo in-upload yun? Sa YouTube. Yung kanta na yun, basta nag-trending yun. Tapos pinapauwi nila ako. Gagawang MV. Sabi ko, so gumawa sila ng MV sa Pilipinas. Tapos ako, ginawa ako. Nag-shoot ako dun sa 7-Eleven. Ng parang, basta nag-shoot lang ako ng video para lang masama ako sa MV na yun. Para ba't sa 7-Eleven, para kunya nasa Pilipinas ka lang din? Siguro yun na yung tumakbo sa isip ko, pero Lalabas siya ng giniling. Cheesy guys. Naghanap pa siya ng yung 7-Eleven na may taong grasa sa labas. Hotdog na may kagat. siguro kasi parang marami 7-Eleven sa buong mundo. Diba? Pero ang dapat kasi talaga yun sa liquor store kasi yung kanta nga is walwal. Sarado na yung mga liquor store kasi galing pa akong trabaho eh. Kinukulit na ako ng tropa, saan na yung video mo? So, pumunta ako sa isang tropa ko sa Amerika. Tara, shoot tayo dito. Tapos, sarado na yung liquor store. Cellphone lang gamit mo? Camera na. So, pumunta na lang kami 7-Eleven kasi nga yung lights, maliwanag. So, yun yung pinasa ko sa kanila. Bali, pag pinanood niyo yung video na yun, ako lang yung parang nawala sa sida. Ba't wala sinig niya ba sa 7-Eleven? Tapos nakakatawa pa kasi ang lyrics ko, kasama ko mga tropa, pero mag-isa lang ako sa MB. Kasama isang tong ego. Ilang million views yun? Yun, nag-trending yun. Di ko alam kung ilang million views na yun nga, pero nag-trending yun. Konnichiwa! Bakit naman kayo nagkukunichiwa dyan? Pupunta tayong Japan. Pupunta tayong Japan? Pupunta tayo ng Japan? Saan sa Japan? Wala siyang sinabi. Magsabi, audio to. Saan sa Japan? Audio lang pala to. Ina-up ko yung sinasabi niyo. Sige. Sa Japan, pupunta tayo sa Tokyo. Dahil nandyan tayo sa Paris Bar, Shibuya, 6:30 p.m. October 24. October 25, nasa Paris Bar, Shibuya ulit tayo. 5 p.m. naman yun. At October 26, nandun tayo sa Something. Sam? Hindi, ito. Nani? Sa October 26, Gamuso, Asagaya, 5 p.m. din. Para sa mga tickets, punta lang kayo sa What a Joke Comedy Japan. Hay! Honda Kawasaki! Ngayon pa lang, nagpapasalamat na tayo sa mga manonood sa Tokyo. Mga cool pal sa Tokyo! Arigato gozaimasu! Yamete kumasu! Mareosawa! Sa tingin mo, may sisingit mo yung salitang egoy sa mga kanta mo? Siguro, pero kasi protective din ako sa mga ganun kasi nakita ko yung mga racism sa ibang bansa. Kamusta ang racism sa ibang bansa? Grabe. Grabe, hindi. Sa totoo lang, grabe kasi dati nagpahaba ako ng buhok tapos nagpakulot ako. Yung parang siya naging afro. Tapos, bale pupunta ako sa New York. Magte-train lang ako. Tapos meron dun parang dalawang puti na lasing. Sinasabi nila sa kanya, you cannot enter the train. Ganon. Eksakto, magbablog kasi ako sa New York. Eksakto may hawak akong camera. What did you say? Bakit ito akong ganon? Parang, bawal ka dito. Ano kay team kayo? Akala nila kasi dahil sa... Alaki yung vlog mo. Hello mga guys, ito na tayo ngayon. Nasa trend. Hindi, mahirap Ayaw ko papasukin. racism sa... Yun ang pinaka-grabing racism na na-receive mo. Oo, dahil lang nagpakulit ako ng buhok, ganun. Pero nakapasok ka sa trend.
Hindi, nantay ko muna sila pumasok. Tapos gumawa yung train. Naghintay pa ako ulit another 15 minutes. Kasi ayoko na lang rin, baka may mangyari pa masama sa loob. Oo, doon kapag diskitahan eh. No? Ano yung mga college boys? O, Hindi, parang matanda ano na? na sila mga Karen na lalaki. Yung mga Karen. Yung ganun. Rednecks. Mga ganun. Get out of my family. Hindi gumanon. Ay, hindi Ginano naman. my family? Galing ha, get out of my family ha. Ba't kasi pumasok sa bahay? Sa bahay pala pumasok. Ngongo nga pala si Roger ah. Baka... Hindi niya alam. Hindi ko nga alam kasi kanina pinapanood ko yung ano nyo kanina eh. Hindi niya alam. Hindi ka nagsasalita eh. Nagulat ka ako nagsasalita pala. Parang Nene B. Kanya. itanong mo na. May tatanong sa'yo si Roger. Ano? Bakit ako? Hindi sabi. Ilang taong ka sa Amerika tapos umuwi ka sa Pilipinas? Dahil sa tingnan mo. Sabi sa'yo, kaya inibetuli yung... Hindi. Hindi. Ano kasi, parang curious ako. Bakit na doon niyo sa- pinapatanong niyo eh? Curious ako doon sa decision na bumalik sa Pilipinas after being in the... Pero sa big leap US. yun ha. Ano yan, medyo nakakatakot din yung ginawa mo, men. Ilang taong ka sa Amerika tapos bago ka nag-decide na... 5 years. 5 years. Tapos dahil sa Neneng B, nag-ano ka. Anong unang kinainan mo pag uwi mo dito? Alam mo yung lumpia na Lako, yung toge. Limang piso. Talaga. Oo. Oh, disuka. Ganun, hindi ko alam kung ano yung mga nilalagay na lang. Pero masarap yun, di ba? Yun yung una. Yung unang tinira mo. Ang galing kasi gumawa ng suka nung din ng mga Hindi, lumpiang sariwa. Oo, sariwa. Oo. Para Para may Ice. Oo. Yung okay. bubuin Yung pa. dalawang parang siya, yero na yung stainless na, di ba? Yung buhat-buhat, tapos pag binaksak, nagtatransform to Nag-juksal bigla. Oo, yun. Yun yung hindi ko alam kung pwedeng sabihin, pero yun yung niluto ko dun sa Ay, hindi, yun yung niluto ko sariwa. sa, lumpia sariwa. Yun ang paborito mong pagkain. Hindi naman. Manamis mo lang. Kumbaga, kasi Walang ganun after 5 years nakakita ulit ako ng ganun, alam mo yun. Yung mga hindi mo sinabihan na pupunta ka ng Amerika, binalikan ka ba nila? Hindi, kasi bumalik din ako sa streets namin, wala rin pasabi. Talaga nandun ka na bigla. Oo, so kinabukasan, yun, inuman na. Sabi niya, "Hoy, may basura ako dito. Dali ko." Pinatapon. Hindi. Nalibre ka. Nalibre ka. Matik yun pag nasa streets ka. Islang ka ba? Anong pagdating mo? Ano? Islang ka ba? Hindi naman. Actually kasi sa Amerika pag may kasama kami Pilipino, pag nag-English, di na namin tinatropa eh. I mean, medyo... Kasi anong Pilipino ka usapan? nga eh. Di ba? Parang, ba't ka mag-English? Mag-Tagalog ka. Sasabihin siya, hindi matagal ako na dito. Kailan ka pa nandito? Since 15 years old. Imposible makalimutan mo yung Tagalog. So, Parang ang yabang na siguro din nun. parang ganun, in dating. Parang sa tingin mo kung paano ka na-connect sa audience mo? Kasi grabe yung views mo. 80 na, 81, 80 million, 41. Siguro yung pagiging totoo. Tsaka walang preparasyon lahat kasi ng mga ginagawa ko, vlogs. Alam mo yun? Sa kung ano lang maisip mo. Kung ano ko, yung pinapahita ko lang. Authentic, parang ganun. Tsaka, Yun siguro. sa dagdag ko lang na trivia, yung singer na si Ray Charles, galit na galit siya kay Elvis Presley. Pero si Elvis wala siyang masamang sinabi kahit kay Ray Charles. So, parang ganun din. Kung meron sasabihin na masama si Elvis kay Ray Charles, ano sa tingin mo yung sasabihin niya? You can't see me. Well, it's true. Ulit nyo dito, no? Tapos magtatago na siya sa kanto. No? Ikaw pag sumusulat ka, sulat muna o may beat? Bali, beat muna tapos hindi ko na sinusulat. So parang yung beat na ito, may nag-play na, naghanap ako sa YouTube ng beat. Nandito sa tenga ako nagpe-play. Tapos nagre-record na ako dyan. Parang, tapos may nabuong melody doon. Kagaya ng alba, for example, saan punta, naman. Nagsimula na yung parang, ganda na. Tapos parang, yung melody. Parang may lamok lang sa tenga mo nun. Ganun, oo. Or si Roger, may sinasabi. Ngayon, si Roger gagawa ka ng beat. Walang yak. Sige. Patas. Naka-sharp yan, yung mga nota yan. Naka-sharp lahat, Baka may ma-inspire sa'yo si Nick eh. Mag-mumble ka lang, mumble.
Tangina lahat tumambol. Pero nga ako kanta para sa ano yun, The Cool Pals eh. Talaga? Oo. Pero ano yun, alam namin na kupal ka. Dama namin na kupal ka. Mabango ka, pero kupal ka. Yeah. Dami nagsasabing kupal ka. Diba, parang... Title ba niyan, James? Ano yung Pero bagay. ano yung una mong ginastos dun sa pinakauna mong paycheck sa pagkanta? Sa pagkanta? Magkano yun? Magkano yun? Uy. Hindi. Kung ano yung binili mo na lang Anong binili ko ba? para sa sarili mo na gusto mong bilhin. Hindi. Yung paycheck na galing sa kanta. Oo. Di ko sure eh. Kasi siguro nilibre ko yung girlfriend ko, yung asawa ko ngayon. Yun yata. Hindi ko sure eh. Nilibre mo saan? Mawawa yata kami na tapos parang hotdog, gano'n. Kwek. Kasi Simple maliit pa lang. Oo. Ano yung unang gig mo o sa makinita yun? Sa mga kanta. Pero di ko maalala kasi kung anong binili ko nung nakita ko yung mismong kasi pag nag-upload ka sa kanta, makikita mo yung pag pumera na. Makikita mo talaga kung ano yung kinita mo. Di ko maalala kung anong binili ko doon. Sa ano to? Spotify o... Sa lahat ng platforms na yun. Sa lahat. Medyo malaki-laki din yun kung sakasakali. Quick eh. Oo. Wala ba niya sinabi na, putang ina, laki na kinita mo, kwek-kwek. Hindi, wala. Malaki naman eh. Malaking kwek-kwek yun eh. Pero hindi, satisfying talaga no? Kapag nanggaling sa ganyan yung ginastos mo. Pinaghirapan mo. Tapos, fruits of your labor. Oo, tama. Ito bang si wife mo ay parang, McGregor? Ano? Paano mo? Yung... Diba? Yung mula sa wala, Parang Jinky Pacquiao. Jinky. oo, parang Jinky Pacquiao. Nagsimula ka sa wala hanggang sa nagkaroon ka, hindi ka iniwan. Actually, parang ganun na rin kasi yung nangyari. After Neneng B kasi, na bumalik ako ng Amerika, nag-quit ako sa lahat ng trabaho ko para maging rapper na. Tapos, pumunta ka muna, umuwi ka muna dito, tapos bumalik ka pa rin doon. Kasi hinahanap ka na ng Pakistan. Hindi, Umiiyak siya eh. Wala na si Kobe. Nung nag-trending kasi yung Neneng B, nasa trabaho ako noon. Sa Amerika. Oo, tapos ang kinagandaan lang, nagpaalam ako sa boss ko eh, na baka pwede ako magbakasyon. Sinabi ko sa kanya, I'm an artist in the Philippines. Walmart pa rin to. Iba ng trabaho yan. Kasi kumbaga 2019 na yung Neneng B. So, nagpaalam nga ako sa boss ko, I'm an artist, blah, 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 pinakita ko yung mga kanta ko. Parang talagang nag-align ng mga stars. Sabi sa akin ng boss ko, You're fired. Hindi. Hindi, sabi sa akin ng boss ko, what are you doing here, man? Go back home. What are you doing here, man? What are you doing here? Go back home and I will and go try your best and we will give you the opportunity to Bumigay come back. din yung racism mo, pare. Bumigay! Favorite ko kasi mga tayo kasi yung mga naging tropa ko. So, nasa utak ko yung accent nila. Kuha niya eh. Diba? Galing. Yung sabi niya, why don't you come back home and if you failed, come back here. Ilocano. Ilocano. Oh, Ilocano yung Hindi, pero sabi niya parang, what are you doing here? Parang, go back home. Pag nag-failed ka, bumalik ka dito. Sabi ko, okay. Bakit? So, sabi ko, 1 linggo lang. Tapos pagbalik ko dito, puro gig. Nag-email ako, can I have another week? Yes. Sobrang bait, diba? So, pagtapos ng other week na yun, bumalik na ako para trabaho ulit kunwari. Pero, nagpa-plan na ako magsabi na 2 weeks notice. Ganun kasi sa Amerika pa mag-quit ka na eh. So, nagsabi ako 2 weeks notice. Kasi parang marami nang mas matagal sa akin sa trabaho. So, usap-usapan ako, umuwi daw dahil artist. So, nabubuisit na kapag, artist yun, tapos bumalik dito. Parang, parang sa pride ko na rin na parang, dapat nga, wala ako dito. Parang gano'n. Kamusta man si mama mo dyan sa mga plano mo? Okay naman siya. Okay naman. Natutuwa naman siya, Kasi, Nung nakinig niya yung Neneng B, kamusta naman si mama mo? hindi. Kung Actually, magtanong ka para kumari mo yung Kamusta naman si mama mo? hindi, nung. Ang laki-laki mo na, ha? Ganto ka pala kalaki nun, ha? Okay naman siya. Pero nung Neneng B ginagawa ko yun, ayaw niya rin yun. Parang, Oo.
kasi nung bago sumabog yung Neneng B, nakikringe din talaga ako sa kanta na yun. Pero ang saya niya kasing performance. So, nasa kwarto, nakaganyan ako, nakapikit ako, tapos biglang papasok siya sa kwarto, magugulto, dito, ano ba yan, ano mo, bastos-bastos ng kanta mo. Kasi naka-play sa headset, tapos naka-play sa speaker. So, ano ba yan, patay mo yan. Ganun. Pero di niya ako maawat kasi mag-music, kasi ang kinagandaan sa ginawa ko, sinasabi ko kanina sa tropa, ang kinagandaan sa ginawa ko is binili ko lahat ng gamit ko pang music. Hindi ko hiningi sa nanay ko or sa tatay ko. Pero gusto ko yung ginawa mong matindi yun yung hindi ka nag-awol sa trabaho talagang may resignation. Bumalik ka pa. Di mabait kasi sila eh. Guys mo parang binalik ko lang yung pagkabait ko. Courtesy, Totoo, no? no? Kung kupal yung boss mo, so long suckers na yun eh, di ba? Bye. Di ba ba't pa ako babalik? Pero baka mabait ka rin. Siguro. Kasi, di ba, pag mabait ka, magiging mabait din naman yung mga tao sa paligid mo. So ano tayo? Kupal. Ang babait ng mga tao na. Ano ba kaya? Pasahan lang ng energy, no? Oo. Diba? Kasi kung ikaw, kupal ka, edi parang hindi ka rin makakakuha ng magandang trato sa ibang tao. Tama rin, no? Sa bagay. Wala ka pang... Kasi wala naman ako naririnig na sa'yo. Ako pala ako. Oo, wala. Ikaw yung may sabi sa kanya kanina na yun. Baka lang may iba. Baka man. Kilala kasi. Pero Kasi pag sinabi mo yung Nick Makino, parang kupal. Ayun na naman tayo. Parang tsaka yung formahan, yun lang ang ko sa mga rapper. Kaya Pangalan, dinamay mo. intimidated ako, kumbaga. Nakaka-intimidate Hindi ang naman mga kupal. rapper. Nakaka-intimidate ang mga... kultura na, siguro nasa kultura na talaga ng hip-hop yun at saka rap talaga. Kailangan may dating kang ganun eh. No? Mahalaga rin kasi yun pag may yung image. umarive ka nung, alam mo yun, ito. Saka nakakatawa ka on stage eh. Oo. Talaga nagpapatawa ka ba talaga on stage? Hindi, Ano, experience ganun na lang. Yung parang gusto nyo pa ba? Kaso wala na akong Hindi, natawa kasi ako sa intro, DJ nyo taga Thailand ba? Sabi ko, Vietnam. Vietnam. So nakawa ko, sabi ko, baka kailangan ko magpatawa dito since nasa Dakol pa. Kumbaga bumabagi rin ako sa nasa akong area. Yun ang strength mo, na marunong Siguro. ka makibagay. Ayun, oo nga. Reading the room, magaling ka. Kasi ganun talaga, pagka laki ka talaga sa kalye, marunong ka talaga makibagay. Marunong ka mag-blend, diba, ganun. Anong reaksyon mo kapag napunta ka sa circle na puro yabangan talaga? May exit ka ba? No. O yung mayabang ka rin? Hindi. Kumbaga pag meron siya, meron ka mas malaki. Hindi. Mga tahimik lang, nakikinig lang. Pinag-aaralan ko lang mga sinasabi nila. Tapos kung ano yung kiliti nila? Actually, hindi talaga, wala rin akong sinasabi. Nabirox ba siya? Wala akong sinasabi pag gano'n na yung sabi, wala. Wala. Hindi ka kaya, mostly lahat ng mga pinuntahan ko, mga matataas na tao, natutuwa sila sa akin kasi yung tingin nga nila sa akin parang, ito, bigatin, sinik makina ito eh. Pero pag nakasama nila, tayo na kumapal din to, stress din. So natutuwa sila. Totoo. Meron nga ako naging best friend eh, governor eh. Dahil pinakita ko lang kung sino ako, yung totoo nga ako. Pero sila, marami silang kumbaga mayaman na sila eh. So, natutuwa sila kasi parang, sinik pala ganito lang. Ayun, madaling kausap. Pag sinabi, perform ganito, sige, go. Parang lalasingin ako, sige. Pakisama lang, ganun, pakisama. Kasi may baril na. Hindi, joke. Yung kasi yung sikreto sa game din, parang as a rapper, pag di ka marunong makisama, men, di ka magtatagal sa game. Tsaka paglaking streets marunong makisama eh. Tsaka yung main na lang talaga, yung word na lang talaga na pakikisama, alam mo yun, pag di ka marunong nun. Kahit saan sigurong Sa rap scene, nung nandito ka na, sino yung mga rappers na nakasundo mo sa masarap kasama? Sinong paborito mong circle? Actually, nung nagsimula na ako sa Pilipinas, unang nirecord ko na boses si Mike Cosa. Tuwan-tuwa ako kasi idol ko si Mike Cosa eh. Hindi ko lang pinapakita sa kanya pero ganyan kayo na pag-recap siya. May collab kasi kami, so ako yung nag-record kasi nga parang mixing engineer din ako. So nag-record kami, tuwan-tuwa ako, nag-record si Mike Cosa sa akin. Tapos starstruck ako syempre. Idol yun eh. Kumbaga ng kabataan dati yun eh. Lalo Tondo, di Diba? ba? Tapos si Mike Swift yun. Tapos sumunod-sunod na, marami ng ibang nakasama. Pero sino yung mga nakasundo mo talaga na nagpayo sa'yo? Ganyan? Mentor. Nakasama ko nagpayo. Siguro si Mike Swift kasi American boy din yan. Taga New York yan eh.
Doon kayo nag-connect? Doon kami nag-connect kasi sinabi ko sa kanya, gusto ko talaga maging rapper. Pero kasi ipafile ko na yung ano ko eh. Ano bang tawag dito? Citizenship ko eh. Sabi niya sa akin, tangin na mo, bumalik ka sa Amerika, kunin mo yan. Kasi magagamit mo yan. So yan. Sunod mo Bumalik pa. ako. Bumalik ako, tas kinuha ko yung citizenship ko. Tas yun. Pag merong gig ako sa Amerika, walang problema. Tama. No, tama naman. Yun, nagagamit ko rin siya. So green card holder ka? Or citizen? Citizen. Grabe. Gumawa ka naman ng kanta. Ganda ng filler mo, ha? Dahil green card holder siya. May ginawa, sinulat ka na ba ng English na for the, Wala pa. Yung ano lang, yung kanina lang sinasabi ko, nag-chorus lang ako dun. Yun lang. Pero wala pa. Nick Makino ba pangalan mo talaga? Yung Makino, last name ko talaga. Tapos yung Nick, short for Nicholson. May nanghula na ba sa'yo dati na sisikat ka? Wala, hindi ako naniniwala sa hula dati. Pero sisikat ka. Tangina mo, sikat na nga eh. Ba't sikat ka sa atin, tanga? Dahil masikat ka kasi nakikita ko ang laki ng billboard mo kasama mo si Coco Martin eh. Wala na eh! Tinanggal na ba? Tinanggal na. Pinalitan na ako ng bote. Bote na San Miguel. Gogo yung laki nun. Laki nun nakita ko lagi. Pero ang dami mo rin dun sa SLEX. Wala, ano yun? Ay, nagbabatian. Yung may billboard, no? Wala, hindi tayo makakasabay sa billboard. Batian ng yan ba yung example mo ng mga nagyayabangan? Tayo may kinig lang tayo, di ba? Pag-aaralan lang yung sinasabi. Takin na siya nag-bring up eh. Hindi, kasi laki nun, makikita, malabong hindi ka makita eh. Tama na! Di ba? Hindi, totoo, di ba? Malabong hindi siya makita. Nung nakita mo, anong unang naisip mo? Malabo. Pero hindi, laki nun. Malabo talagang hindi namin makita kasi sinasabi niya kung saan nakalagay. Baka nyo dito, dito putya, meron ako sa Kamyas. Sabi niya, sa Davao. Di ba rin kasi feeling pag may ganun, di ba? Oo, iba. Kaya ngayon, wala na akong feeling eh. Kasi natanggal eh. Oo, babalik ka ta rin sa baga ma-humble mo rin yung sarili mo na dito na pala. Di ba Malayo na pala. mapapareminis ka rin sa success mo eh, no? Malayo na pala. Hindi, totoo din. Malayo na, di ba? Parang, dati trip lang to ba't ngayon nandito? Nai-insecure ka ba? Ako? Hindi. Never ka na insecure? Hindi. Kahit nung nag-uumpisa ka pa lang? Siguro na nag-uumpisa ako kasi gusto ko rin yung spot nila eh. Guess mo? Lahat naman yata ganun, parang gusto ko rin dyan. Sinong pinaka-inaano mo? Sana ako yung nandyan. Noong time na... Sana ako nandyan. Wala akong ganun eh. BBM? Hindi. Kumbaga gusto... Santa Claus. Hindi, mindset. Wala kasi akong mindset na sana ako yung nandyan. Kumbaga mindset ko parang mapupunta rin ako dyan. Ganun. So itong narating mo ngayon, ito na yung pinicture mo dati. Na Hindi pa. dapat. Actually, sobra pa nga sa na-picture ko eh. Yung mga endorsement na pumasok, hindi ko nga nakitain. Gusto ko lang talaga mag-rap eh. Tapos gumawa ng mga kanta na magpapasaya sa mga tao, ganun. Yun. Pucha, ibang klase din kapag rapper ka tapos may endorsement ka ng Alak. ng alak. Eh. Parang level na yun ng mga Snoop Dogg eh. Ano pa? San Miguel, ano pa? Gin pa. Basta yun, hindi ko nakita yun. Nangyari na lang. Kaya pasasalamat pa rin. Ganun, laging pasasalamat. Napakasarap ng gin ng Pilipinas. Yan ang paborito namin. Kumbaga lahat ng in-invest ko sa kanila dati nung bata pa. Oo nga. Babawi ko. Bumalik eh. Pero pasasalamat pa rin syempre. Kumbaga parang... Sipin mo, no, yung iniinom mo nun, yun na nagbabayad sa'yo ngayon para inumin siya. Gin pomelo ba? Gin pomelo. Dati, ngayon, pero nasanay na ako sa puro kasi mga boss, ganyan pinapatagay. Naging bad boy ka ba? Bad boy? What do you mean bad boy? Paanong bad boy? Boy na bad. Hindi ba? Ano ba kasi? Paano bang bad boy? Paanong bad boy? Siga. Yung parang image talaga na... Siga? Nananapak. Hindi. Sex, ganun, sex. Dati siguro, Dahil sa kanta mo na Neneng B, kailangan pangatawanan yun, syempre sumikat eh. Marami bang mga babae na lumalandi sa'yo dahil yun yung kanta mo, Neneng B?
Dati, madami naman. Paano mo nilalabanan ang temptasyon? Actually, marami rin pagkakamali talaga. Natuto lang. Kumbaga, hindi naman din yun yung sa isang banda kasi ng karir, tatanungin mo rin yung sarili mo, ano bang purpose mo eh. Yun na lang. Pag kada gig may babae, ba yung purpose is parang, di ba, mali. Pwede naman. Sa'yo. Hanggang Sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Wala nang Twitter. Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Dahil yung picture mo, tatlong babae katabi mo doon sa show mo sa Hindi, Bicol. nagpa-picture lang sila. Pa-picture talaga, ha? Parang Neneng B. Thank you, Nick. Thank you, Nick. Nick. More Thanks, power Nick. sa'yo, man. Hey, maraming salamat, The Cool Pals. man. Promote mo naman yung bago mong album. Meron pala akong bagong album, pakinggan. Diyan ba titingin? Pakinggan nyo yung bagong album. Pangalan ng album is The Album Is Done. Makakarinig kayo ng malulupit na kanta at kakaibang Nick Makino pa. And syempre, maraming salamat sa The Cool Pals at sa mga kasama ko, si Mark, si Xiao, and kay Dian. Let's go sa whatever, man. Time to grow up. Time to grow up, man. How are you? How are you? Ang title ng episode na to ay Time to Grow Up. Let's go. Kailan ka nag-grow up? Oo ka. Kanina lang. The late. Hindi, itong yung Hindi, nag-grow up ka from being bastos. Siguro nung lumabas na yun ako. Kasi mature na. lalo nung lumaki na siya, kasi yung mga dati kong MB, may makasama ibang babae, sasabihin niya, mami, si daddy, may baka makapanood niya, shoutout sa'yo, Gigi! Matutuwa yan, Gigi! Shoutout sa'yo. Ilan taon na siya ngayon? 4 na. So, nakita mo parang baguhin ko na to. Oo. Dahil, Kasi, lalo na babae. babae. So, parang yun talaga rin sa akin, parang, hindi na ito yan. Kumbaga, hindi lang rin siya kasi para sa ganun. Kasi 'di ba, pag rapper ka, ang image mo maraming babae, maraming hindi naman din siya para sa ganun eh. Hindi yun yung purpose eh. Pag naisip mo yung totoong purpose mo, makakalimutan mo yung mga ganun. Nabawasan ka ba ng fans simula nung nag-switch ka? Hindi. Actually, parang nadagdagan pa nga kasi syempre, sino ba namang babae na hindi maghangad ng matinong lalaki? Parang, men. Ngayon gusto ka nilang agawin no? Parang gano'n. Rock and roll, man. Cheers, Nick! To the moon. Cheers, Nick. Sa'yo, man. Cheers. Salamat. Take away ko dito, mas ma-appreciate mo yung success mo pag lagi mong inalala yung pinanggalingan mo. Doon mo makikita yung layo eh. Totoo. Tsaka lagi kang maging authentic. Oo ba? Never change. Magagawa mo yun kapag ka nag-grow up ka. Yan. Nyo ano daw? Ano daw pag nag-throw up? Ayoko na. Sawa na ako. Last na to. Buhay mo lang ako ngayon. Hindi na ako inubukas. Thank you, Nick. Thank you. Kayo mo, man. Thank you. May kaaway ka ba? Wala. Hindi, meron nga. Wala ako. Pero yung vibe ni Nick kabaliktaran ni pakikat na lang. Sinin. Yung Most content hate. creator. Naalala ko kay Nick parang si Marvin Ivan. Parang ganun, parang ay mabait na artist na performer. Tsaka utol, di ba? Pwede pwede tropa talaga eh. Ang naalala ko kay Nick Sino? Nick. sa SNL Oo. Pete Davidson. Pwede nga. Si Pete Davidson. Pwede. Nasa Singapore yan. Ayan. Magpe-perform sa Singapore yan. Pete Davidson. Pakulay din siya ng buhok, di ba? Nagganyan ng kulay si Pete Ano yan? Davidson. Ang
naging ex yan si ano. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Kasi oo. ano pa, kami naging, lahat ng ex niya maganda. Oo. So, sino ang Kim Kardashian mo? Hindi na magago. Yung may asawa na ako eh. Galing niya sumagot. Oo, mahusay. Thank you, Nick. Thank you, kuya. Thank you. Yon, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Arthur Policarpio, Zachary Gabriel Libot, K.R. Salvador dyan, Eric Estorinos, Miko Escamilla, Jordan Garrido, Jack Cardino, Paul Tan, Choi Ogol, J. Jasmine Yabut, Oriel Ann Coloma, Daniel Clarin dyan, Joseph Bataday, Ernest Marzo, Ralph Angelo Piquero, Mark Palileo, Joran Castro, Greg Santos, Raul Rexor, Pio Quinto, si Sean Dineri at si Paul Valles. At GB, may mga shows ba tayo na ipropromote ngayon? Siyempre, marami. Sa Brick Wall, BGC, meron tayong mga Saturday, Friday specials dyan, including open mic every Tuesday and Thursday. Punta lang kayo sa comedymanila.ph. Pag open mic, meron din sa Mo's Bar, QC, every Wednesday. Sa Capitolio, sa Tito's Bar, every Wednesday. At Friday naman sa The Cool Pals Bar at the Cellars sa Century Park Hotel. So again, punta lang kayo sa comedymanila.ph for schedules and tickets. At si Roger, may ipapromote. Oo. Siyempre, October 21 to, di ba? Hindi. Meron kaming show with the Red Oliero. Tawag nito, I Want Theory. Comedy show. So, I want. Yung I want na tip na... Basta. Nalito siya. Nililito nyo kasi. I want Dito nyo na hunang Paki-comment na lang ho. Paki-comment na lang ho. I want theories. Tayo na yan. Baka hanapin nila yung theories. Titis daw, titis. Aywan na, marami I pa. want princess. Ayun. Meron pa, Pentel Box syempre, sa October 20, naman yan. Sa Sky Dome. Sky Dome. Saan mabibiling ticket? Sa SM Ticket Yan. Outlet. And SM Ticket. Anong meron sa... SM Cricket, no? Sa SM Cricket? Anong meron sa Pencil Box Comedy Meron show sa syempre, meron Skydome? kaming improv, saka live sketch yan. Saka Sarap din, syempre. stand up. Tsaka ngongo. Syempre. Si Roger ba ang star ng Pencil Box? Hindi. Sabi Sino? mo sa amin eh. Hindi. Sabi ko, Tayo lang eh. Dito sabi nyo, wala ang pencil box pag wala ka eh. kaya niya, wala ko sinabing gano'n. Umaasa lang sila sa'yo. Oy, pero yung same weekend na yun, tayo nasa Japan tayo na. Ohio! Ayun. Si may mamase! Wala pang bumibiling ticket. Bili naman kayo ng ticket. Lahat ng mga cool pass din sa Japan. Parang awa nyo na. What a Joke Comedy Tokyo. Puntahan What nyo lang a yan. joke. Sa mga Comedy nang bayoneta Tokyo. sa lolo namin. Kailangan ba Japanese manood? Hindi, may Pinoy din ng bayoneta ng lola natin eh. Yan. And from the wife of Renmir Irvin Mirabueno. Pag-greet naman na happy birthday si Renmir Irvin Mirabueno kay Nigerian Roger. Sige. Hello! Renmir Irvin Mirabueno. Renmir, what is the name? Parang Ilocano eh. What is the name? Renmir Irvin Irvin Mirabueno. Mirabueno. Renmir Mirabueno. I'll pack you in that. Malinaw ah. Pamura po kay Iqbal Rem si George Marquez dahil birthday niya. George Marquez, sa birthday mo, walang magre-regalo pero may susubo sa iyong kapwa mo lalaki. Yang subong yun si Juan Paulo Enova. And from Marlon Murillo, pamura at pabati naman ako ng happy birthday in unison by 1, 2, 3, Putang ina mo! Marlon Murillo. From RJ Latayan, pamura naman ako kay Mr. Carlo na nagpapanggap na tubero. Abay di, putang ina mo! Happy birthday, Alisa Joy from Charles Lim. Happy birthday po, ma'am. From Lionel Silva, pakibati naman kay James in Nigerian accent si Francis Isabel Gallegos. Hello, Francis Isabel Gallego. I will pack you in the ass. I like female. From Jericho Vince Galicia, pamura si Jonas Eslao ng Fairview kay Nigerian James. Jonas Eslao. Hello, Jonas. Are you a male? I'll pack you in the ass. I like male. Pabati naman po at pamura in Nigerian accent si James, si Ma'am Ann Lorraine, ang supervisor namin sa
Medical Center, Muntinlupa. Hello, Ma'am Ann Loren. I thought you are a very respectable person, but I think in the bedroom, you are wild enough for me to pack your ass. Galing po yung kay Romel. And from kay Jong Sukgang, pamura po sa fiancé ko na si Ann Colleen Ocero kay Sir James in Jimmy Santos accent. Ann Colleen Ocero. Ann Colleen kasi. Ann Colleen. Putang ina mo. I'll pack you. I'll pack you 3 times a day. Pamura po sa mga kamarites ko na sina Johanna, Joanne at Shai kay James in Carlos Agassi accent from Showbiz London. Johanna, Joanne at Shai. Hello, idol. Johanna and Chay, kita niyo ba yung utong ko dyan? Oh, tig-isa kayo ng utong ko dito. Putang ina niyo. Yeah. Pamura po in unison ang asawa ko nag-introduce sa akin sa Cool Pals since 2019 from Emergel, si Timothy Alcantara. Timothy Alcantara. Putang ina mo! Yan. Kamag-anak ko ba si Henry Alcantara? Yan. At advance happy wedding anniversary din sa inyo. Magandang gabi. From Mark Anjo Calusin, makikisuyo po, pakibati in Iqbal, ang pinakapoging hindi pakboy ng Maryland, USA. Kij Abellano at buong Abellano family. Kids Abellano at buong Abellano family. Pare-parehas lang naman yung mga lalaki sa angkan yung nagpapasubo. From Rafael Miguel Cruz, pamura naman tropa kong TL na laging nakapolo tuwing Friday ni si Michael Smith in Chinese GB. Michael Smith, poke lang ina mo ka. Ha? Chede kong koy la. Chede kong kong. King na mo. pamura naman at pakilambing from Bacal Rems, ang tropa kong laging nakikinig na Cool Pals na si Edsen from Kev Edsen, kumusta ka na? Magaling na ba yung nana mo sa brief? Gago. From Tyra Isabel Tusing, pamura naman po kay Chinese Santo Niño GB, si Doc Don Lawrence Ivan Alcaide. Dr. Lawrence! Ha? May tayo ko sa pot. Yan, from John Marvin Santos, pamura kay German Willie James, ang tropa kong nakabobo, Amir Monte, at ng pilay niya at si Jeremiah Gill. Amir Monte at Jeremiah Gill. Hoy! Amir! Jeremiah! Bibigyan ko kayo ng Huawei Girls! Basta pumasok kayo sa gas chamber! From John Christian Reyes, pamura naman po may Girian James ng dati kong intern na si Japet Marmolejo. Hello, Japet Marmolejo. I will fuck you in the ass. Yan, from Rovic Saint De Leon. Pamura po kapampangan nonong sa girlfriend kong si Adeline Alberto. Aro, Adeline, anong ginagawa mo? Lulutuan kita ng pansit canton tsaka tusino o kumain ka na gago ka. Ayan, kay Chinese GB, pamura naman po si Gabriel Caburnay. Gabriel Caburnay, ikaw po kinang ina mo ka. Wala kang nakuhang swerte sa buhay mo, tangina ka. Kasi tsakol ka ng tsakol. Babae, lalaki pa. Lalaki pa. Pwede din. From Sarah Manes, pamura po sa kapatid ko na si John Daniel Manes ng happy birthday kay Nigerian James o German Painter James. Si John Daniel Manes ng happy birthday. Hello, John After Manes. What is that correct? John Daniel Manes, I will pack you in the ass inside the gas chamber! Sir Nigerian Prince, pamura ng happy birthday si Dennis Benitez, 42nd birthday niya from LJRS. Blah, 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 blah. I will pack you in the ass. Yun, and thank you very much, guys. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.